napag-usapan natin ang patungkol sa may laban nitong si Kumara at Orya, kung saan one-sided pa rin ang laban. Pero this time, itong si Orya naman ang walang kalaban-laban. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito, pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Itong si Orya ay hindi naman mahina, isa siyang top-notch na warrior, truly a formidable opponent. Tsaka kaya niya rin kontrolin maging ang mga advanced magic, pero ang kanyang mga movements nga lang ay nasa rim pa rin ng movements ng mga human beings. Kasi nga dati siyang tao, kaya familiar na agad itong si Kumara sa may fighting style nito. Para kay Kumara, na lumaban na kina Carrion at Frey bilang training partners, ay unsatisfactory ang performance nitong si Orya compared doon sa may dalawa. Ang greatest strength nitong si Orya ay yung mga mythical grade level na mga equipments niya. Pero wala na kasi yung epekto kay Kumara, kasi itong si Kumara ay nag-evolve even farther, from Ninetales to a Fox Jin. Greatly na nag-increase ang kanyang power nung nagkaroon siya ng divinity. In terms of existence value, almost same lang silang dalawa. Dahil meron na rin namang divinity, gawa ng Seraphim itong si Orya. Ang existence value nitong si Kumara ay a little less than 2 million, habang a little more than 2 million naman ang kay Orya. By numerical value alone, itong si Orya ang may advantage, and yet, siyang nag-i-struggle sa kanila nangyayaring battle. Nung una, walang duda itong si Orya, na walang kahit na anong defense ang hindi kayang ma-penetrate ng mga mythical grade level na weapons niya. At parang na-confirm niya ito sa laban nila nitong sila Fran at Kizona, kung saan, prinactice niya nga dito ang kanyang mga sandata, pati na rin ang kanyang suot-suot na armor. Since mythical grade level din itong armor na ito, meron ito na ibang level ng defense. Talagang napakatigas ng kanyang armor. As a matter of fact, hindi nga tumatalab ang kahit na anong atake nitong sila Fran at Kizona sa kanya. Hindi man lang nadidikitan ng weapons ng mga ito ang kanyang body. Madali silang nai-repel ng kanyang mythical grade level na armor. Tapos yung mga weapon naman itong dalawang kalaban niya ay madaling nai-shatter. Kahit na isang atake lang ang gawin nitong si Orya sa kanila. Ganito kalalakas ang kanyang mga mythical grade level na equipment. Kaya naging overconfident itong si Orya sa kanyang power. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi niya matanggap ang reality. Kasi ngayon nga, binubugbog siya nitong si Kumara. Kaya nagsalita itong si Orya na hindi daw pwedeng babaan nito ang tingin nito sa kanya. Kasi parang ina-underestimate nga siya nito. Kaya ngayon ay magsaseryoso na daw siya. Then biglang nag-release itong si Orya ng isang purple light sa pamamagitan ng kanyang kapit-kapit na weapon. Maging si Kumara daw magiging mortally wounded kapag tinamaan nga siya nun. Pero biglang ini-activate nitong si Kumara ang kanyang divine na aura at iniblock lang nito ang malakas ni Orya na atake. At this point, obvious na talaga kung sino ang mananalo. Kitang-kita na ng lahat ng mga naandito na walang chance na manalo itong si Orya kay Kumara. Na-amaze sa kanya itong sila Fran at Kizona at napatanong na lang itong dalawang to na hindi daw ba under ito nitong si Demon Lord Rimuru. Hindi daw nila ito kilala, pero ang alam nila nasa side nila ito. Kaya ngayon daw nare-realize na nila na hindi nila dapat banggain itong slime na Demon Lord. Habang pinapagmasdan nitong dalawang knights ang glory nitong si Kumara, kay Rimuru pa rin napupunta ang credits kasi si Rimuru nga ang kanyang master. Nagtanong itong si Kumara kay Orya kung handa na daw ba ito, tapos ngumiti si Kumara nang nakaka-insulto sa kanya. Kaya galit na naman itong si Orya. Sabi ni Orya hindi niya daw ito patatawarin. Nai-acquire niya na daw ang strongest power at nag-e-exist daw ito para paglingkuran itong si Michael Sama. Pero sabi ni Kumara hindi daw ito sa kanya gagana. Talagang iba rin itong si Kumara. Inis na nga yung kalaban niya dito nagawa niya pang man-trash talk. Kaya lalong na-tilt itong si Orya at reckless na itong umatake. Umatake na lang siya ng umatake kahit na wala siyang concrete na plano. Kaya nasangga agad nitong si Kumara itong atake na ito at nai-restrict niya itong si Orya gamit ang 4 na tails niya. Then ang pinaka-pride na weapon nitong si Orya ini-shatter sa harap niya mismo nitong tails nitong si Kumara. Tapos tumingin itong si Kumara sa kanya at nagsalita siya dito na ang pangalan niya daw ay Kumara. Siya daw ang Chimeric Lord. Tanggapin daw nitong si Orya ang souvenir of the dead na ibibigay niya sa kanya. At dito nanalo na itong si Kumara. Ngayon, punta naman tayo sa may laban nitong sila Arios. Siya nga pala yung nakakuha ng Punishment King Sandalphon nitong si Lieutenant Kondo. Ngayon, ini-overpower niya itong sila Blue Knight Auction at subordinate ni Misery na nagngangalan na Manakan. Ang kapit na sword nitong si Arios ngayon ay isang mythical grade level na sword. Galing ito kay Orya. Napakataas din
naman ng naging increase nitong si Arios kasi on top of the Seraphim ay nakakuha rin siya ng Undead Elf Body. Then in addition, meron na rin siyang mythical grade level na weapon at ultimate skill na galing nga kay Michael. Kumbaga, parang ultimate package na rin siya. Ngayon, pinaglalaroan niya lang ang kanyang mga kalaban. Ginagawa niyang praktisan itong sila na Tokshan. Actually, hindi naman mahilig mambuli na may hina itong si Arios. Pareha sila dito nitong si Orya. Hindi sila naniniwala na dapat bulihin mo ang mas mahina pa sa'yo kasi sign daw yon ng pagiging mababang klase ng tao. Pero this time, iba kasi ang kanilang situation. Kailangan talaga nilang ma-familiarize ang kanilang panibagong powers. Kaya may magandang dahilan siya kung bakit hindi niya agad pinapatay itong kanyang mga current opponents. Kapag hindi kasi nila familiarize agad itong kanilang panibagong acquired na powers, hindi nila ito magagamit to the fullest sa kanilang mga future serious battles. At kapag nangyari yon, may consider pa yun sa kanila na weakness. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.